Magandang araw sa inyong mga kapugi. Dahil nasira na ng bagyo ang bubong natin dito sa ating treehouse, kaya naisipan ko itong palitan para tumibay na ulit ito at maganda na din tingnan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil sa bagyong uwan mga kapugi ay nasira ang bubong natin dito sa taas ng kubo, at kung napansin nyo dito sa pangalawang palapag ay tinatanggal ko dito ang tiklad na ginawa natin nakaraan. Lumuwag kasi ito dahil sa hangin dala ng bagyo, kaya bala ko dito ay tatanggalin ko muna ito para umigpit ulit ay ulitin natin ito ang pagtali ng tiklad. Buti yung pagkakalagay natin nakaraan ay medyo matibay ang pagkakatali mga kapugi, kaya kahit gaano kalakas ang hangin na dala ni Uwan ay hindi siya naalis sa kanyang kinalalagyan. Pagkatapos kong tanggalin ang tikla dito sa pangalawang palapag mga kapugi ay umakyat naman ako dito sa taas para tanggalin naman itong bubong ng anahaw dito sa ating kubo. Nagkalasog-lasog din ito dahil sa malakas na hangin, kaysa tapalan ko dito yung mga butas ay papalitan ko na lang ito lahat, at ang bala ko dito ilagay mga kapugi ay tiklad na lang din para malinis at hindi na mukhang pugad ng ibon tingnan. Kumuha pala ako dito ng mga kahoy para gagawin natin pang extend doon sa bubong ng ating kubo para hindi mabasa ng ulan ang sahig doon sa harapan.
Para may masisilungan ako dito mga kapugi, ay kinuha ko muna itong tiklad sa ibaba para malagyan na natin ang bubong dito sa itaas. Para habang may ginagawa tayo dito ay hindi tayo naiinitan. At dito din nagpapahinga ang aking bayaw dahil nagkakanggot sila dito ng nyog dito sa itaas ng bundok. Meron na rin ako nabiling tiklad mga kapugi, kaso nandun pa yun sa ibaba ng bundok. Hahakutin pa natin yun papunta dito sa ating treehouse. Kaya pag nadala natin yung lahat dito sa itaas, ay tuloy-tuloy ang paglagay natin ng bubong mga kapugi. Dito hindi ko na ganong kinaya ang pagod, kaya tamang pahinga na lang muna ako dito sa taas ng treehouse. At pag akyat ko ulit dito ng bundok, ay may dala na ako ditong tiklad. Binili ko ito sa kabilang barangay. Gawa ito sa dahon ng nipa mga kapugi. Kapag dahon ng nyug lang ang asahan natin, ay mabusisi at matagal ko itong matatapos. Bali ang nakuha ko pa lang doon sa gumagawa ay 45 na peraso. Bali 150 yung in-order natin sa kanila. At yung natira ay sa susunod ko pa na araw makukuha. Dahil naubusan sila ng materialis ng paggawa ng tiklad mga kapugi. Lalo pa at dinaanan kami dito ng bagyo. At marami ang mga bahay na sira ang mga bubong. Kaya mabilis maubos ang tinitinda nilang tiklad. Pero itong tuyo na aking inihila pa itaas ay tiklad ito na gawa sa dahon ng nyug. Nakalagay na ito sa pangalawang palapag ng ating treehouse mga kapugi. Kaso nung kasagsagan ng bagyo, hindi man siya naalis sa kanyang kinalalagyan. Kaso lumuwag lang yung tansi na ginamit na pantali. Kaya ito lang muna ang inuna kong inilagay sa ating bubong mga kapugi. Pagkatapos na maubos na ito, ay isusunod na natin yung ating binili na tiklad na gawa sa nipa. At habang naglalagay tayo rito ng bubong mga kapugi, ay unti-unti naman ditong bumubuhos ang ulan. Tayo na pagtrabaho na maayos. Tapos ay meron ditong gumagapang na tuko dito sa ating bubong. Ang tuko. Dahil naubos na yung tiklad na gawa sa nyug mga kapugi, kaya yung tiklad na gawa sa nipa yung atin naman ditong inilagay. At malaki talaga ang pagkaiba ng dahon ng nyug tsaka dahon ng nipa, dahil ang nipa ay mas malapad ang dahon kaysa sa nyug. At ang kagandahan pa dito sa ating binili mga kapugi ay doble yung dahon niya kanya ditong inilagay, kaya medyo makapal ito kaysa sa ating ginawang tiklad. At dumating dito ang aking biyanan, galing ito sa pagkakanggot ng nyug dito sa itaas ng bundok. May hakuton pa dito, dalawang hakot pa. Update lang ka mo? Pwede ka magsilong na dito. Taas. Silungan naman din taas. Uway-uway ka din. Habang may ginagawa ako. Sarok na lang. Mas mahakot na naman ako. Yes na? Ha? Oh, sige, sige. Mahaba man paano? Mahaba man siya. Dito sana magpapahinga ang aking biyanan mga kapugi. Habang di pa sila ulit nagsisimulang magkanggot dito ng nyong, pinapakit ko siya dito sa itaas kaso ayaw niya rin. Kaso baka kidlatan daw kami dito dahil maulan. Sabi ko hindi naman kumukulog ang kalangitan. Habang bumubuhos dito ang ulan,
dahil sa ibaba ay wala siya doon masisilungan dahil yung kubo namin doon sa ibaba ay bumagsak na dahil sa bagyong dumaan mga kapugi. Isa din yung dahilan kaya minamadali ko itong tapusin ang paglagay ng bubong dito sa ating treehouse para may masisilungan na din dito ng aking biyanan habang nagkakanggot sila dito ng nyog. Habang patuloy ako dito sa paglagay ng tiklad mga kapugi ay patuloy din dito ang paglakas ng ulan. Ulan. Kahit maulan ay pinagpatuloy ko pa rin dito ang paglagay ng tiklad kaysa antayin pa natin itong tumila at konti lang din yung ating magawa. Bali, dito pa lang yan sa itaas ng kubo. Ayan. Medyo malinis na siya ngayon kaysa sa bubong ng anahaw. Bali, hindi na ako naglagay dito ng bubong sa harapan mga kapugi dahil nag-extend ako dito. In-extend ko po yan. Ayan. Para hindi dito maulanan. Bali, nakapokus din tayo sa paghakot kanina ng mga tiklad. Doon pagaling yung tiklad mga kapugi sa baba ng bundok dito. Hinakot pa natin papunta dito. Paket. May mga natira pa dito. Sa pangalawang palapag natin mga kapugi ay tiklad din yung ating ilalagay. Bali, lahat na gagawin natin bubong dito ay tiklad para malinis tingnan mga kapugi. At hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.